Ayun, no? So, ngayon po ay July 28, 2020. Review po ulit tayo ng ating PSE Stock Trendings Review. So, medyo nakahinga siguro yung mga kasama natin. Kasi akala natin, mabibreak na naman niya yung 5,800 level po natin kaninang umaga. Pero, yun nga, nag-recover po yung ating market. And then, nag-gain po tayo ng 1.13% at bumalik ulit tayo dito sa 5,927.11. So, ito po yung mga top trendings natin. Siyempre, yung matunog sa ngayon, si Dito, Merrimart, yung mga mining, si Nickel, Surtec, Ferronickel, APX, LC, at ang ating mga telco players, si Globe, saka si Tel naman, at ang ating PSEI index naman. Okay, so yan po yung mga re-reviewin natin ngayong araw na to. At as usual, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Yan po yung mahalaga na bahagi po ng ating reviews. Okay, at sa mga bago nating kasama, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, subscribe ka na guys. At pwede mong balikan dito yung mga previous na videos natin. Lalong-lalo na yung mga parating po na IPOs natin, kagaya ni Double Dragon, and then si A-REITs naman po natin. Or yung previous review natin kahapon, kung sumasakto ba siya yung results ng review natin para sa next na trading day naman. So, yung mga kasama natin na bago dyan guys, so i-browse nyo po maigi yung tong channel natin hanggang sa bandang baba. Baka po meron kayong mapulot dito ng mga lectures natin na makatulong sa inyo kung bago pa lang kayo sa stock market naman. At doon sa mga kasama natin, so ayan, so nakipag-usap po sila dito sa ating Facebook account. At kung hindi na kita may add, i-follow mo na lang ako guys. Kasi puno na po yung ating account. So, pwede mo ding puntahan itong ating Facebook page para sa ibang mga post po natin. And then, sa mga news, so ang dami kong nirepost kanina na tingin natin maka-apekto sa ating mga stocks is follow mo lang po ako dito sa aking Twitter account na Palaboy Trader naman. Ayan. So, medyo maganda si PSEI. So, tingnan natin yung ating index. So, nag-bounce po tayo ng 1.13% pero umabot nga tayo dito sa ating 5,800 level, yung pinakamababa na natin for this trading natin kasi kita mo naman patuloy na padaos-dos po yung ating market. So, ilalagay pa rin natin yung support around 5,800 level kasi yung nakita po natin na bounce ngayong araw na to is more of a technical bounce. So, ibig sabihin, more on the traders move to kasi nga, tuloy-tuloy po kasi yung sell-off ng ating market. Kita mo naman dito sa price action or rather sa level movement ng ating PSEI index. Tuloy-tuloy pa kasi yung pagbenta ng mga foreigners at mga local. So, ngayon, dahil sa sobrang dami ng naging sellers, wala nang natira sa kanila kaya medyo mas malakas po yung mga buyers natin. Kaya umangat po yung ating index. So, hindi dahil meron siyang positive catalyst kasi wala naman tayo nakitang positive catalyst dito sa ating PSEI market. Kasi yun nga, nagkatakutan pa nga kahapon hanggang kaninang umaga doon sa zona po ni President Duterte. So, galing kay Philstar, sabi niya, bargain hunting saves PSEI telco shares from post-zona sell-off. Ayan, so medyo mababa na kasi yung mga presyo ng ating mga stocks sa ngayon. Kaya marami po nag-take advantage para makabili sa mas mababang halaga naman. So, marami po dyan nagkaroon ng bounce. And then, pagdating naman ng hapon, yung iba is medyo nagkaroon po ng profit taking. Lalong-lalo na doon sa ating mining section. So, pwede nyo pong basahin itong news galing kay Philstar para mas maintindihan nyo kung ano po yung nakasulat dito sa kanya naman. Okay? So, ganun pa rin naman yung sentiment natin dito sa ating market. Nasa downtrending channel pa rin tayo. So, sana bukas magkaroon po ng follow-up itong si PSEI natin. At malapit na naman tayo mag-Friday. No? So, sasabihin ko sana. Pero ilang araw pa naman. Pero sana, kahit hanggang Friday sana, magkaroon tayo ng retest around 6,000 level naman. Pero kung hindi, maglalaro lang dito sa bandang baba ng MA100. Ito pong si PSEI po natin. Okay? So, yun po yung mga nakita natin sa buong PSEI index. So, tingin tayo dito sa ating global indices. So, mukhang sideways po si US market. And then, last night, so medyo maganda po yung US market. Tumaas na naman si Nasdaq ng 1.67%. Kasama na yung mga Europe natin na markets. At ngayong araw naman na to, so makita mo, halos green po lahat yung ating market. So, meron pa ilan-ilan na negative pero hindi naman ganun kalaki. So, overall, ngayong araw na to, maganda po yung move ng ating worldwide market indices naman po.
So, hopefully mamayang gabi okay na naman itong si US para kahit papano dito lang sa Pilipinas yung iniinda na problema po ng ating PSEI index. Ayan. So natapos din yung SONA ni President Duterte. So sana siguro alam nyo na kung ano yung mga diniscuss niya sa kanya mga SONA. So ang mga natandaan ko lang sa kanya is yung kinaglobe sa cartel, and then doon po sa kanyang sa China naman, yung relationship natin sa China, and then nag-aantay tayo ng kanilang mga vaccines. So and then meron din siya mga sinabi mga economic recovery plan, pero hindi yata masyadong detalye at hindi ma-digest po ng ating mga kasama naman. So anyway, nonetheless, nagkaroon ng rebound dito sa ating PSEI, kaya nagkaroon ng konting stress relief sa mga kasama natin na meron pa rin mga hawak na stocks hanggang sa ngayon naman. So, kaya naman hindi tayo masyadong optimistic pa hanggang sa ngayon kahit medyo maganda yung rebound po natin. So, kasi pagtingin ka ulit dito sa ating net foreign buying or selling pa rin po tayo. So, negative 415.6 million yung ating foreign selling. So, ibig sabihin, mga locals lang yung sumalo ng ating market naman. So, pag ganyan kasi guys, so gaya na sabi ko sa inyo, patuloy na selling po yung mga foreigners. Wala pong magpapaangat ng ating mga stocks. So siguro either sideways lang sila, pero hindi natin nakita na magkakaroon tayo ng breakout around 6,000 level pag lagi pong ganito na net foreign selling po yung nakikita natin sa ating market. So yun yung antay natin sa kanila para maging Q, para naman pumasok tayo ng todo dito sa ating market. Pero sa ngayon kasi ganyan pa rin yung status po ng ating market. So, hinay-hinay lang or pwede kang mag-trade naman, pero wag kang mag-all in. Yung sabi natin, baka maipit ka kasi kita mo ngayong araw na to, ang daming na-fake out din dun sa move ni dito telecommunications natin. Okay, so punta tayo sa kanya para makita natin yung move. Yun, so makita mo, di ba? Nabantayan ko din to kanina umaga, napapanood ko siya. Umabot ng tingnan natin, umabot ng around 10% itong si dito natin, no? So mula sa kanyang closing kahapon July 27, nag-peak po siya hanggang 10%. Yun nga lang, nagkaroon naman ng buhusan sa kanya. Tingnan natin dito sa kanyang 5-minute chart. Ayan, so pag open pa lang niya, meron siyang gap up na 5% yata to. So ayan, more than 5% na gap up, and then umabot siya ng hanggang 10.61%. So pagdating ng 11:45 AM, bigla namang may nagbuhos sa kanya. So, ang ganda na sana ng move nitong si dito natin. Pero siguro kasi medyo malaki yung gain niya. Nag-take advantage na rin yung iba na nakasalo sa kanya kahapon para makalabas naman sa kanya. Kasi, di ba, during this time, nagkakaroon ng meeting yung ating mga dito executives tungkol naman dun sa increase ng kanyang authorized capital stock from 2.8 billion to 40 billion pesos at 1 peso par value naman po sa kanya. Ayan. So, na-approve na based dun sa kanilang meeting at wala naman tayo makitang masyadong negative na reaction sa kanyang price action, pero tignan natin bukas kasi medyo natalbugan ko or na-cover po kasi nung SONA ni President Duterte yung nangyari dito sa stock natin na si dito. At hindi masyadong napansin yung ating authorized capital stock na 40 billion shares. So merong news galing kay GMA News Online. So sabi niya dito telecom shares surge. Yun nga po nung nag-upsurge yung kanyang price. And Globe and PLDT plunge following Duterte's shutdown threats. Ayan. So mamaya makikita natin kung anong nangyari sa price action po ni Globe sa ni PLDT naman. So pwede nyo basahin itong news na to para may idea kayo kung ano yung mga nangyari dito sa kanya at bakit bumagsak naman yung kanyang price. So, tingin natin yung optimism na pag-akyat niya kaninang umaga is dahil botong-botong nga si President Duterte na i-reform po yung ating Globe saka Telecom. So, since mainit si Globe saka PLDT, since mainit po yung dalawa nating telco na to, so no way but pupunta po dito CME Holdings natin, yung ating susunod na third telco na po natin. Kasi hindi nga maganda yung sentiment doon sa kabila. Kaya nag-upsurge po yung kanyang price. And then, tingin naman natin kaya hindi niya na-sustain is dahil sa news doon sa 40 billion na authorized capital stock. So, although na-approve na po yung 40 billion shares na yon na idadagdag niya sa authorized capital stock, wala pa siyang masyadong details kung ano pong gagawin. So, ang pwede kasing mangyari yan guys, hindi naman
one time, ibubuhos nila yung 40 billion na shares and then ibibigay na sa mga retailers or investors. So, paplanuhin pa nila kung paano yung allocation po nun. So, pwedeng magsiset sila ng plan na since kailangan nila ng pera para sa expansion ng kanilang network, kukuha lang muna sila ng portion. So, pakonti-konti yung pagkuha nila hanggang sa mabuo po nila yung 40 billion shares. So, yung naintindihan kasi ng karamihan, 40 billion shares, na-approve na, ibubuhos na niya dito sa market. Siyempre, pag ibubuhos niya po ng one time yon, babagsak talaga po ng sobra-sobra yung price ni dito natin. Pero kung siguro ang gagawin niya is unti-unti and then along the way, mag-improve na kayang network, mag-umpisa na siyang mag-operate, saka naman niya kukunin yung ibang amount doon sa kanyang 40 billion para i-maintain po yung kanyang network naman until makompleto niya yung expansion niya sa buong Pilipinas. So, ganun po yung nakita natin na movement na gagawin nila sa kanya. Kasi kung one time na ibubuhos yung 40 billion shares, yun nga, magkakaroon po ng share dilution na tinatawag po natin. Ayan. So, technical lang tayo guys ha. So, as a trader, ang susundan ko lang sa kanya is yung nakita natin na downtrending channel sa kanya. So, naging unsuccessful po yung kanyang yung nangyaring upward move ngayong araw na to. So, tignan natin bukas kung meron siyang susundan na new channel naman sa kanya. So, mas maganda siguro ganito yung drawing natin sa kanya para masundan niya yung malinaw na downtrending channel po sa kanya. So, yung support mo sa kanya is dito pa rin sa around 2.6. Dito sa may support area natin. So, nag-resist dito sa may bandang taas natin at around 2.96. So, expect mo bukas magkakaroon na retest ulit dito sa ating 2.63 pesos na support level naman sa kanya. So, maganda kahit papano kasi yung sudden upsurge niya ng price na yon, makita mo dito, may konting pagsilip po yung ating RSI sa kanya. So, sana masustain niya yung kanyang pag-akyat. Wala pa tayong masyadong bull signal dito sa ating MACD kasi wala pa yung hinahanap natin na curving ng ating MACD. Yung blue line is obvious na nasa baba pa rin po ng ating red line naman. So, siguro bukas, doon natin malalaman kung ano yung epekto po ng 40 billion shares na usapan nila sa stock natin si dito. So, ngayong araw kasi na to, medyo natakpan siya nung zona ni President Duterte naman. So, meron nang ni-release na statement itong si dito natin. So, nakita natin dito sa may Twitter natin. So, yun nga, ito nga po, nagpaliwanag po si dito telecommunity natin kung ano yung nangyari dun sa zona ni President Duterte. So, pwede nyo pong i-digest kung anong nakalagay dito sa kanya. So, nakita ko lang naman sa kanya is, sabi niya, tutuloy pa rin naman ni dito yung kanyang plan until March 2021 and then January 2021 naman yung kanyang technical audit na na-delay naman. Okay, so yung po muna yung nakita natin sa kanya. Sunod lang tayo dito sa kanyang downtrending channel. So wala siyang successful na breakout. So magkakaroon ng consolidation or magre-retest po sa support itong si dito naman natin. Okay, so yun po ang review natin kay dito. Next natin si Merrimart. So nag-post itong si Merrimart. Nag-loss siya ng negative 1.22%. So, kung sisilipin mo ng maigi yung kanyang price action, makita mo dito medyo nahirapan siyang makalusot dito naman sa ating MA9. Pero kung trend lines lang ang pag-uusapan, medyo nakalabas na ng konti sa kanyang downtrending channel itong si Merrimart natin. So, nag-iipon siguro ng lakas kasi makita mo naman dito sa kanyang volume dito sa bandang baba, above average yan, nakita natin. So, very good news sa kanya kasi nagkaroon siya ng retest dito sa bandang baba ng ating support line. So, although nag-rest siya dito sa kanyang pinaka-main support pala, no? Dito sa week ng ating previous candle. So, nag-iipon ng lakas itong si Merrimart bago siguro magkaroon ng retest dun sa usapan natin kahapon sa kanyang Fibonacci level. So, mag-drawing tayo sa kanya, di ba? And then, meron tayong nakita na possible next upward move itong si Merrimart natin. So, sabi natin is dito sa 0.5 Fibonacci level naman. So, hindi pa naman dangerous yung level niya sa ngayon as compared previously nung nandito po siya sa baba. At yun nga kasi meron na siyang sudden upward move ng kanyang mga
prices. So wala tayong ibang makita nyo sa kanya kundi yung sinabi din natin kahapon na meron na siyang series of stores na bubuksan every month starting September po itong si Merimart natin. So siguro yun yung maging catalyst para magkaroon na retest dito sa 0.5 Fibonacci level natin or around 2.89 na next na resistance area. So resistance siya kasi meron pong mga consolidation ng prices dito at dito din siya nagkaroon ng breakdown nung nakaraan naman. Okay, so yun po muna yung nakita natin kay Merimart. So wala pa naman yung breakdown level, so hawakan mo lang kung meron ka naman sa kanya. Next po natin yung ating mining. So si Nickel, maganda yung nangyari sa kanya kasi nag-gain pa rin naman siya ngayong araw na to na ng 5.76%. So nasa overbought level na tayo at medyo okay yung MACD. So congratulations po doon sa mga may hawak sa kanya kasi mukhang maganda yung movement po ng ating mga nickel, no? So nagkaroon siya ng breakout dito sa dinodrawing natin kahapon pero nag-resist itong consolidation areas natin sa kanya. So yan yung susunod na tingin natin babasagin po itong si nickel natin. So medyo nag-pause po. Makita nyo mamaya lahat ng ating mga mining companies kasi yung futures po ng ating mga metals, kung nanonood kayo ng mga charts ng mga global indices sa ating mga metals, nasa overbought signal na rin po kasi sila. So yung iba medyo nagko-correct na po sila. Kaya yung mga mining natin dito sa Pilipinas, makita nyo naman, alalakas ng mga profit taking sa iba. Pero itong si nickel medyo maganda. Nag-gain pa rin nga siya ng 5.76%. At parang gusto pa niya magkaroon ng isa pang upsurge kasi successful po yung volume at saka yung price action movement natin sa kanya. Pero remind nyo lang guys, di ba? So magko-correct din itong si nickel natin kasi malapit na po or rather nandito na po tayo sa kanyang overbought signal naman. So yan yung resistance natin at sana kung magkaroon siya ng retest, kung babagsak man siya, huwag siyang masyadong bababa dito sa around lalagay natin is around 2.5 siguro na price level naman itong si nickel natin. So pwede kasi mangyari ma-reject siya bukas, mag-retrace ulit pabalik itong si nickel and then mag-a-add siya ng new support bago siya tumuloy ng kanyang pag-akyat. Kasi overall naman guys, yung mga nickel natin, maganda yung optimism globally po sa kanila. So yun nga sabi ko sa inyo kahapon, si Mr. Elon Musk naghahanap ng maraming production ng nickel and then yung overall sentiment na globally is pataas po yung prices ng ating mga metals naman. Okay, so maganda. So yung characteristic niya is meron siyang uptrending na RSI and then ganun din yung MACD natin eh. So meron din siyang uptrend na pinupuntahan at medyo nakabuka po yung ating blue line sa at yung red line is nasa ilalim naman siya. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. Next po si Certec. So ayun, medyo parang ito din yung classic na technical bounce na nangyari sa ating PSEI. Nag-gain po siya, laki 8.48%. So medyo siguro ubos na yung buyers, no? After siguro na itong malaking volume na to, nagkaroon nga siya ng retry na mag-support dito. Pero hindi niya kinaya. So yung mga natitira na weak hands, so natanggal na after 3 days. So sa ngayon, madali nang itulak yung kanyang prices naman. So 'di ba? Sabi natin nag-aabang na tayo ng technical bounce dito kay Certec kasi sunod-sunod nga naman yung pagkakabenta po ng kanyang stock. Ayan. So sakto, no? Nagkaroon siya ng resistance dito sa bandang baba ng ating descending trend line sa kanya. So hopefully mabasag niya yan bukas at bumalik siya dito sa loob ng ating downtrending pa rin naman na trading channel. Pero kung papasok siya dito, at least meron kang chance na mag-retest dito sa ating MA 100 naman sa kanya. So maganda yung kanyang rebound pero hindi pa yan yung or pwede rin isang bottom signal sign itong si Certec kasi meron siyang bullish engulfing candle na tinatawag natin which is isang sign ng mga reversals naman. Pero mas maganda, meron pa siyang mga susunod na green candles at hopefully yung green candles is sumakay sa ilalim po ng ating MA 9 naman. Ayan. So yun po yung in-expect natin sa kanya or sana ganun yung magyari sa kanya para mag-recover po ng konti yung prices po ni Certec po natin. So hopefully hindi siya magkaroon ng profit taking bukas naman. So yung volume, hindi natin makita gawa ng letter D. So average lang po yung kanyang volume, hindi siya above average. Para sana maging super bullish tayo sa kanya para sabihin na bumalik na siya dito sa kanyang trading range
naman. So wala po tayong news na nakita sa kanya. Next po natin si Firo Nickel. So ito yung sinasabi natin na medyo nagkaroon ng profit taking. So nag-loss siya ng negative 2.73%. So actually nung opening itong si Nickel, meron siyang maliit na gap up. So sukatin natin, no. Yung gap up is more than 2% yata to. So yung opening is more than 2%. So nakita natin sa kanyang projected opening kanina, akala natin tuloy-tuloy na akyat, pero ayun nga, nagkaroon ng profit taking naman sa kanya. So bantayan mo lang at sana sa mga susunod na araw na mag-correct pa rin siya, nandito pa rin sa loob ng ating trading channel itong si FNI para ma-continue niya po yung pag-akyat niya at magkaroon ng retest doon sa sinasabi natin na resistance kahapon is around 1.17 naman. So naging resistance nga siya, no. So pag na-break niya yan, ito kasi yung susunod na resistance natin at 1.26. Pero sa ngayon para nagre-resist itong area na to kasi medyo sakto dito sa pinakataas ng previous high natin naman sa kanya. So medyo malakas na resistance siguro yan kasi meron siyang volume dito sa area na ito. Kasi kung meron mga naipit dito and then sakto na yung presyo niya, lalabas na yung iba. So kita mo naman yung volume medyo malaki ngayong araw na to. So maganda pa rin naman kahit papano kasi yung RSI is above RSI 50, naglalaro lang po dito sa taas. So ibig sabihin, continuous po yung ating uptrending na channel kay Firo Nickel naman. Next, si APX. Yun, so profit taking din po si APX natin. So siguro yun na yung pinakamalakas na resistance niya. So watch out lang guys yung mga ganyan na sumasakto dito sa taas ng ating dinodrawing na trend channel. Kasi magkakaroon po siya ng correction at maghahanap ulit ng support naman. So ang pinaka-support nitong si APX natin is dito sa around 1.36 kasi ito yung previous high natin. At ang resistance mo na is dito sa taas ng ating trend lines na ascending naman yung direction. So, nagkaroon na nga ng profit taking at kita mo nasa overbought signal po itong ating RSI naman. So, hindi na nakasabay yung ating MACD. Mukhang nag-curve down siya. So, tingnan mo lang, wag bumagsak ng RSI 50 yung ating RSI at mag-support po dito sa area na to para masabi natin na magtutuloy po yung pag-akyat ng kanyang mga prices naman. So globally kasi, 'di ba, sabi ko sa inyo, nagko-correct po yung ating mga metals naman. Isa pang malaking nag-profit taking si Lipanto Consolidated Minings. So 'di ba, nag-drawing tayo sa kanya ng trend-based Fibonacci extension level, swing low, swing high, swing low para makita natin yung kanyang pinakamataas na level naman. So balik tayo dito. Expand ko lang para makita natin. Parang hindi nagsakto yung ating drawing sa ngayon. So, i-drawing natin na maigi. So, hindi ko makita, no? So, maputi yata yung drawing natin hanggang dito kahapon, no? Anyway, yan yung nakita natin sa kanya sa ngayon. Tama naman yung pagkakadrawing natin sa kanya. So, nag-resist na dito sa may bandang taas na level ng ating Fibonacci sa around 4.236. So makita mo, ang laki ng rejection ng volume. So ibig sabihin po guys, yung mga nagpataas po niyan, ang bullish candle natin na yan, lumabas na po. So makita mo dito sa volume, saktong-sakto po yung volume natin sa pumasok naman kahapon. So nag-loss siya, negative 14.88%. At kasi nga, sabi natin, di ba, medyo super bullish kasi yung kanyang direction, yung RSI is nasa RSI 87 na, so wala namang personal na catalyst itong si Lipanto, kundi yung sentiment lang po ng buong mining sector po sa kanya, kaya umakyat naman. So madali siyang paakyatin nung nakaraan kasi ang market cap niya lang is nasa 5.69 billion or around 6 billion nang umakyat po yung kanyang prices naman. So sa ngayon nakita natin correction. So sana mag-support itong 0.1317 na level natin or dito sa 2.618 ng ating Fibonacci naman sa kanya. Ayan. So medyo delikado na to sa ngayon guys kasi kung hindi mag-support ito, magkakaroon ng malakas na correction po itong si Lipanto natin kasi exaggerated naman po yung pag-akyat ng kanyang mga prices naman. So manage your risk guys kasi medyo mataas po yan Tingnan natin mula dito sa kanyang bottom
umakyat siya ng 158% hanggang sa kanyang pinaka tuktok naman, which is pwedeng-pwede ng pitasin kasi ang taas po ng ginalaw po ng kanyang prices. Okay, so punta tayo dito sa ating dalawang telco. So unahin natin si Globe. So ayun nga, 'di ba, medyo mainit nga si President Duterte. So galing kay Nikkei Asian Review, Duterte rocks Philippine telcos with threat to seize assets. Ayan. So ito yung hindi ko nabasa kahapon, no. So talagang pati assets pala nila pwedeng kuhanin daw ng government ayon kay Nikkei Asian Review. Ayan. So basahin po natin to, guys, para alam natin yung detalye ng kanyang review. Pero mukhang may subscription. So anyway, sa title pa lang niya, mukhang hindi maganda po yung sinasabi ni Nikkei Asian doon sa zona po ni President Duterte kahapon. Kaya ganito po siguro yung naging reaction ng ating market kay Globe. So ang laki po ng ano niya. Yung sa zona pa lang niya, siguro may nakakaalam na ibabash ito, no? So nag-loss na siya ng 4.66 and then nag-drop siya until 7%. So hindi naman ganun kalaki. Ngayong araw na to is nag-loss siya ng so bumalik din yung kanyang price, no? Bumagsak siya sa pinakamababa is negative 3.36%. Pero makita mo dito sa kanyang channel, meron ka nang madodrawing sa kanya, talagang descending na po yung gustong puntahan nitong si Globe natin. Lalo na nandiyan na yung threat ni President Duterte pag hindi po nag-improve ng service itong si Globe sa si Tel natin. So alam mo na yung mangyari. So nangyari na yan kay Manila Water nung nakaraang magreklamo si President Duterte naman. So nakita mo yung pagbagsak po ng kanilang mga prices. So nag-expect tayo ng guys, kasi may bad sentiment kay Globe sa si Tel. Nag-expect pa rin po tayo ng correction sa kanila. So matagal mawala po yan, lalo na may taning sila hanggang December para po pagandahin yung kanilang mga services. So nagbigay kaagad ng news itong si Globe natin, galing kay Manila Bulletin. So meron siyang nilabas na news. So Globe cites investment to upgrade facilities naman. Ayan. So nag-react na sila kasi baka bumagsak po yung kanilang prices naman. So makita mo naman sa price action is hindi maganda. So as a trader, iwas-iwas muna tayo dito sa dalawang telco po natin. Kasi hindi ka naman kikita sa kanya kasi pabagsak po yung direction ng kanyang prices. Although nag-recover siya ngayong araw na to, is still not a good sign kasi wala siyang mga bullish signals naman. Okay? So yun po yung nakita natin sa kanya. And next, you see si Tel. So, ganun din yung nangyari sa kanya. Nagkaroon din siya ng drop down ng price. So, sentiment din ng public, pero binawi siya ng bandang hapon. So, nag-loss siya ng negative 4.06%. So, actually, itong si Tel natin, nasa recovery phase yung kanyang charts. Makita mo naman, isang mahabang ascending trend channel po, yung nakita natin sa kanya. Pero, dahil nga sa bad news na related po sa kanya sa ngayon, so, nag-expect tayo meron ding mangyayaring correction in the near future po kay PLDT natin. So, sana, although maganda yung retest niya ngayong araw na to, pero nag-expect pa rin tayo magkakaroon siya ng additional confirmation ulit sa kanya. So, hindi kasi maganda yung news na nilabas tungkol dun sa zona ni President Duterte naman. So, nag-gain pa nga siya ngayong araw na to, no? 0.53%. Pero kung ganyan na merong threat po sa mga businesses, hindi po maganda yung magiging sentiment natin. Kahit uptrending pa po yung nakita natin na channel naman sa kanya. Okay, so yun po muna yung nakita natin dito sa ating mga review. So kanina may nagtatanong kay Now, silipin nga natin. So nag-gain siya 4% ngayong araw na to. So bumalik siya sa kanyang previous box. So yun lang naman yung nakita natin sa kanya, isang malaking trading box. So yan lang muna yung babantayan natin kay Now kung ikaw ay nagtitrade sa kanya. So buy on support, sell on resistance ang pwede mong gawin naman sa kanya. Kasi yung previous na ascending trend lines natin sa kanya, pag nag-drawing ka, medyo na-break na niya, di ba? And then kanina nakita mo naman, nag-resist ng konti yung ating price kay Now. Ayan. So, yun lang masasabi natin kay Now sa ngayon. Balik tayo dito sa ating PSEI index. So, guys, remind nyo, hindi pa yan yung recovery signal po ni PSEI.
kasi yung net foreign buying po natin hindi po nag-i-improve. So mag-expect ka maglalaro lang dito sa bandang baba si PSI natin. Ang worst case is may bad news about dun sa coronavirus at mag-revert back po tayo sa MECQ. So meron na yata tayong news eh. So galing kay Manila Bulletin ulit, NCR under threat of reverting to MECQ. Ayan. So yun po yung iniinda ng ating market. Nakalimutan ko sabihin kanina. Kaya po hindi makakyat si index natin. Okay? So yun po yung tatandaan natin. 85,000 yung palugit. Nasa 83,000 na po tayo. At ilang days pa bago matapos po yung July natin. So alam mo na yung mangyayari. Pag nagsalita si spokesman Harry Roque, yun po yung babantayan natin sa kanya. Kasi once sabihing MECQ, meron po pa rin po tayo ini-expect na pagbagsak po ng ating mga index naman. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat ulit. Don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Add mo lang ako or follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account, Facebook page, and then i-follow mo din ako dito sa aking Palami Trader na Twitter account. So kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.